Hello guys, i-unbox ko lang tong nabili kong tangke. Ito ay 0.5 500cc. Ito yung ikakabit ko dun sa aking airgun. Kasi ano na siya malakas na malakas na sa hangin dalawang magazine na lang yung isang full charge. Kaya kailangan kong magpalit ng mas malaking tank kasi 0.38 lang yon. Since ito ay 500cc o 0.5, medyo malaking diferensya. Siguro makakaya ng mga apat na magazine. So, apat na magazine is 52 shots. Yun naman tira yung 1,300 to 1.4. Yung 2 magazines na yon, tira pa yung talagang dapat itira kasi 1,450 ang output niya. So dapat nga itira yung yung 1,450 na yon kasi wala na rin, or 1,400 yung matira kasi na yon, medyo may dropping na yan kasi kulang na. So yun, from 2.9 or 2.8 to 1,300 kanina, dalawang magazines lang. So 26 shots lang, ubos na yung parang 1,500 PSI, ubos niya na. So kailangan mag-add ng size ng tank. So medyo marami pang babaguhin. Mag-aalis ako ng shroud kasi pit na, hindi na kasya. Kaya yan, sa reading sa baba kasya pa. Pakita ko sa inyo mamaya. Bubuksan ko lang to para din ma-review ko na to. So yung mga gusto sa inyo ng tank na ganito, try nyo lang tingnan yung aking may tawag dyan, yung aking sa market, yung aking product showcase yan para makita nyo. Itong tank na to, ayan, ang ganda, di ba? Di ba, ganda niya? Mura lang to. Magkano lang to? 1,000, parang 1,200 or 1,500. Ayan, ang ganda, oh. Medyo may gaan din siya. Magaan din, hindi kasing bigat siya ng mga una na flat bottom. Ito, round bottom na siya. Pero malaking gaan kaysa dun sa mga flat bottom na tank na nabibili dati. So ito medyo akala mo carbon siya. Ganda, oh. Kaya Taiwan tank ito pero mura. Magano, kontakin nyo ako pag gusto nyo na ito. Ayan, at bibigyan ko kayo nito. Bibigyan ko kayo ng link nito to order. Ano naman to? COD to. Yan, M18 by 1.5 yung niyan. Mas malaking regulator yung kakasya sa kanya. So dito, yan, kung ilalagay ko siya dito, as you can see, dito sa 0.38 lapat na. Nakalapat na siya sa shroud ng barrel. Dito okay pa yan, sakto yan. Pag nilagay yan dyan, medyo sakto yan. Ayan, halos sakto lang siya. Dito lang sa taas siya medyo magsisikip kasi 0.38 mas bali 5 mm ang magiging diferensya niya. So it's either magpapaliit ako na itong shroud natin, bubuhasan ko yung size niya, paliliitin ko siya ng konti simula dito to papalitan ko to ng mas maliit. So kung ito ay 32 mm ba to o mas malaki pa? Parang wala kasi akong panukat dito so mas malaki pa siya sa 32. Parang nasa to 38 ganyan. So kung gagawin ko siyang 38, kung gagawin ko siyang dapat magbawas ako ng 5 mm kasi talagang sakto lang, wala nang magiging clearance kung 5 lang yung babawasin ko. Sa bagay pwede na yung 5. So bali 10 mm ang
babawasin, sa bagay, ano nga sa kanya, 5 mm, bali, 10 mm yung mababawas, kasi kasama to iba. So, bali kung 38 siya, 28 lang na ganito. Pero nagpaplano kasi ako, lagyan siya ng ano mismo, yung silencer na lang. Aalisin ko na to, lalagyan ko na lang ng cover yung barrel, ganyan, para ano, ma-repack ko siya ng ano, para hindi siya kakalawangin. So ayun, para mailagay ko to, kasi mas malaki talaga, malaking diferensya, sa size niya. Kasi ano na siya, hindi ko siya sa ngayon 900 fps. Kasi yung ano ko, pansukat ko, medyo malayo siya. Hindi siya, kasi dito siya kinakabit. Ito 42 42 mm yung dulo. Yung dulo, yung silencer mismo sa dulo. 42 mm. So, dyan siya nakalagay na ganon. Kaya hindi siya masukat ng maayos. Kasi yung ano natin, is old model na yon. Pero ang maganda doon, yung dati kasi nasusukat ko siya pag diretso sa barrel, walang silencer, na palo siya ng ano, yung aking hammer type dati 1200 fps yung ano doon, 1200 lang yung output noon. Siguro makikita nyo yun doon sa mga video ko na medyo luma na, siguro mga 3 years ago. Makikita nyo yun, tinitesting ko 1200 yung fps nya, tapos ano lang, 1,200 din yung output niya. Kaya sabi ko nga, nagde-depende talaga sa power plenum, doon sa combination ng power plenum, ng valve, at saka ng hammer spring, nung hammer, ang ano, malaking factor yung power plenum talaga sa ano, sa isang air gun. Kaya dito, dalawa na yung power plenum natin. Isa dito, nasa ano yung butas nito, nasa mga 38 mm, 35 to 38 mm yung butas, yung mismong iniipunan ng hangin. Tapos yan 2.5 inches kasi nakalubog yung 0.5 nakalubog dito. So yun yung ano niya, yun yung butas niya sa loob, sa malaki. So dito, ang butas niya dito is 20 mm or 21 mm yung kanyang butas dito, kasi hindi pwedeng palampasin niya. 25 mm lang to yung kapal niya So it's either palitan ko siya ng mas makapal para mas malaki yung power plenum niya rito. Pero tingin ko enough na ang kailangan ko is palakihin yung source, yung deposit, yung kanyang storage, yung tank niya. Kailangan palakihin ko para madagdagan, at least mag-apat na magazine man lang, para hindi masyadong ano sa pagbomba. Hindi ka bomba ng bomba, kasi kung dalawang magazine lang ang maipuputok mo sa kanya, bali ano lang, 26 lang, o baka nga pag ano wala pa, kasi dami talagang lumalabas na hangin. Aside dito, lumalabas dito sa dulo ng silencer marami dito pa, kaya binutasan ko to yan, meron siya, nakita ko to sa isang US design na shroud. Talaga meron siyang labasan ng hangin dito. Kailangan lang may filter para hindi madadagdagan ng ano. Ang suppressor naman kasi, hindi yan to eliminate o as in zero yung tunog niya. Sinosuppress niya lang. Ibig sabihin, binabawasan niya as much as possible, mabawasan niya ng at least mga 70 siguro to 80% yung ingay, pero may matitira pa rin 30% or 20% dun sa tunog. Hindi talaga yon mai-eliminate, talaga meron pa rin yon, hindi yun mawawala. Kasi unang-una, yun nga, dahil dito sa shroud, kailangan mo rin palabasin dito para hindi masyadong ano dito. So malaking tulong to kasi haba niya. So mula dito hanggang dito sa baba, yan na yun. Tapos malaki, nasa 38 ito 38 mm yung laki niya.
Tapos 16 lang yung barrel. So mahigit 20 yung space. Yung space mula dito na dinadala niya dito. Ayan, wala ganyang kahaba. So ang lakas pa rin dito ng labas ng hangin. Kasi nga dito mararamdaman mo lumalabas yung hangin. Although may filter siya, talagang malakas pa rin ang mararamdaman mo yung paglabas ng hangin. So malaking bagay yung para plastic ito. Dahil nakakabawas yun ng tunog. Kasi yung pag ano ng hangin dyan, yung lagitik niya nawawala. Kasi nga it's either plastic ito or carbon fiber yung ginagamit na ano. Eto sa akin, plastic ito na makunat. Kaya mapapansin nyo, hindi siya basta na. Kaya lang, since maglalagay ako ng malaking tangke, kung maglalagay naman ako ng power plenum, ng offset, hahaba pa yan ng konti. Kung maglalagay ako ng offset, kasi kung maglalagay ng offset, saan ba siya mapapalagay? Dito. So para bumaba ng ganon, so magkakaroon ng hahaba ng mga 1 inch yung ating 1 to 1 and 1/2 inch hahaba yan tangke, aabot yan dito yung ganon kung maglalagay ako ng offset. Tapos masyado nang marami ang joints, so hindi maganda yon. Dapat lang, as much as possible maiksi. Ayan, ito kung mapapansin nyo, kaya matibay, walang kakalog-kalog. Tapos yan wala nang tornilyo. May ginamit ako dyan na talaga, may ginamit ako dito. Inilagay ko dyan para tumibay siya. Talagang proven na mahusay kasi nasubukan ko nga isi-share ko sa inyo minsan kung ano yung ginamit ko dyan para maging matibay yan. Ito, ginawa ko lang to Hindi pa nga siya na pinturahan dito sa loob. Tapos ito ang ko pa dito, tatakpan ko to. Tatakpan ko yan para mas humaba pa rin siya. Hahaba pa siya mga ganon. So madadagdagan pa at gagawin din natin since malaki yung butas niyan. Magagawan pa natin ang paraan. Yun ang magiging takip na tatapat siya dito. So ayun, para madadagdagan pa yung plenum ng konti. Si plenum niya, yan ang nagsiserve din as a tank na reserve nitong firing pin, yung hangin na ready lumabas ng barrel. So malalaki ang butas niyan dyan at nakadirekta yan sa firing pin yan, tsaka ito. Although hindi siya inline kagaya nito, ganon din siya kabilis lalabas yung hangin papunta doon sa barrel kasi dito siya magmumula. Inline siya doon sa firing pin, doon sa mismong plenum ng airgun. Naka-align siyang ganon. Ito namang power plenum na to, naka-align naman siyang ganon. Mag-uunahan na lang silang sumuot na ganon. Yan. Tapos dito, ayun nga, kulang na kulang tayo sa tank. So dapat mapalagay nga ito. Talaga lang hindi siya mapapalagay kasi mas mataba kasi ito. Mas mataba siya. Ayan kaya hindi siya papasok dito. It's either magpalit ako nito, magpalit ako nitong outer nung natin, ng shroud, or papaliitin ko ng konti para maikabit ko yon. So ayan, sa ngayon yan yung update. Ito yung airgun natin ngayon. Yung mga accessories niyan, meron tayong makukuhanan niya, isi-share ko sa inyo later. Ayan, hindi naman tayo nakaka. At ang laman naman ng tank natin is 2,000 lang. Ayan, 2,000, hindi nagbabawas. Hindi nagbabawas na. Kaya medyo mapapakali na ako. Output niya ito, lampas na nga siya sa 1.5 pag hindi mo ginagamit. Ayan. So mas titingnan ko kung mas maganda kung magbabawas tayo ng output. Oo. Kasi napansin ko
medyo nabawasan yung power niya kasi nung nakaraan kahit ganito kalaki yung pinagtitestingan natin ng FPS niya at saka mas manipis yung spring na ginagamit ko, 950 siya. Ngayon 900 na lang. Nung maglagay ako ng power plenum, naging 900 na lang. So maaring ito, since siya, titingnan ko pag hindi ko kasi napansin kanina nung ginagamit ko siya, nung tinetesting ko, ay sakto palang 1.5, saktong 1.5 yung output niya. So siguro, ayan, medyo nakakaduling kasi pagka ibang position ng ayan, kaya tinignan ko siya ng diretso ng ganyan. So sakto siyang 1.5. Ayan, pag hindi ginagamit. Kasi akala ko nung kasi 1,450 lang siya. 1,500 na pala talaga. So yun na. Titingnan ko kung kailangan ko pa magbawas ng konting output para mas malakas siya, mas tumaas yung kanyang FPS. Ano po yan isang sekreto yan na sinasabi ko na nga sa inyo. Ang pag hindi makuha yung aim mo talaga na power, bawasan mo yung output ng iyong regulator. Kasi kaya yan ay mas mababa pag mas mataas yung output kasi yung taas ng lalo na kung wala kang plenum, yung maliit ang plenum mo. Kasi pag maliit ang plenum mo, lalong mabagting yung bang tulak ng hangin. Let's say, ito kunyari yung head, no? Ito yung firing pin mo, ito yung head. Mas malakas ang tulak na gano'n ng hangin. Yan, kasi nga wala siyang iniikutan na iba. Talaga nakapokus siya sa firing pin. Mas mabagting. Kaya yon mas mahina. Kailangan mo malakas na spring ng hammer para mapokpok siya nung kailangan na malabanan niya yung hangin na pumipigil sa dulo ng firing pin. Kasi nakatulak yan, ganyan. Or either magawa ka ng plenum o kaya palakihin yung plenum para magkaroon ng mas malaking space doon sa dulo ng firing pin, doon sa pinakaulo. Pag nagkaroon niya ng mas malaking space doon, lumalambot yung pagtulak ng firing pin. So yun po yung isa sa mga sekreto ng na bilang matagal na ako sa airgun, sa ganito, sa airgun, experience ko na po yan. Nasa 6 years na ako sa airgun industry. Kaya halos napag-aralan ko na yon doon pa. Kasi ako, aral ako ng aral para madagdagan yung alam natin at makasiguro tayo doon sa mga sinasabi natin. At ayun na nga, ano pa bang idadagdag ko? So yun lang po. Yun, darating yung time, may isang channel pa tayo sa YouTube at saka ngayon yung YouTube naman ay meron na ring affiliate. So makikita nyo dyan yung mga, pero makikita nyo lahat ng accessories na nilalagay ko dyan. It's either sa Shopee o kaya dito sa ayun, sa YouTube mismo. So pagka magbibigay ako ng link para dito. So kagaya nito, napakamura niya pero quality na tam. Ayan, mas mas quality nga siya dun sa isang nakalagay, sa isang nakakabit kasi ito talagang siya iba talaga yung pagka niya. Tapos makikita nyo, tapos naka talaga to, naka inboss. Ayan, M18 by 1.5, may serial number pa siya. Ayan 0.67 kilogram din pala to, 0.5 liter. Tapos 4.0 S4.40 and then 0.5 liter. So legit na 4.5 liter siya. Talagang mas malaki sa kaysa doon. Ibang-iba ang hawak doon. So sa ganito kalaki, wala pa siyang 1 kilo, kalahati lang halos. Tapos yung service niya,
lifespan niya 20 years. O sabagay, kahit hindi ganun yung sabihin natin, kahit na sabihin natin na kagaya nung 15 years yata yung hindi ko matandaan kung yung mga Seat tank na ginawa ko kung ano, kasi hindi ko nakikita ito lang kasi malinaw na malinaw basahin, kaya yan nababasa. Yung 4mm pala is wall thickness, yung thickness ng wall nya. So ibig sabihin 4mm to, 4mm bawat sides. Yan, yung side niya sa loob at labas. Parang thermos. Yung itsura ng loob, ang ganda. Kinis. Parang ano. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat.